Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masasamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan, at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naaalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Pablo ay mapagmasid sa kanyang sarili. Nakikita niya at nakikilala niya ang dynamics na nangyayari sa kanya. At ito'y totoo nga sa ating lahat. May maraming bagay na mabubuti na gusto nating gawin, pero hindi natin nagagawa. May puwersa sa katawan natin na humihila sa atin na hindi natin nagagawa ang mabuti na gusto natin. Sa halip, parang may humihila sa atin sa kasamaan na ayaw naman natin gawin. Gustong kong gumising na maaga para magsimba, pero hirap na hirap ang aking katawan na gumising at tumayo. Mas madali na maiwan na lang sa higaan. Gusto ko naman maging malusog, pero napapalakas ang pwersa na kumain ng chicharon, ng ice cream, ng cake at uminom ng soft drinks. Alam ko naman na masama ang barkada, pero nahihila ako na sumama palagi sa kanila. Nararanasan natin na may puwersa sa atin, na tumutulak sa atin ng gumawa ng masama na ayaw naman natin gawin at humahad lang sa atin na gumawa ng mabuti. Ayaw ko namang magalit, pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. Gusto ko namang kilalanin ang kabutihan ng iba, pero nagdadala ako ng inggit o nahihiya ako na kilalanin ang kabutihan nila. Ang lakas na ito na gumawa ng masama ay tinatawag nating concupiscence. Resulta ito ng kasalanan. Paano natin ito malalaman? Salamat sa Diyos na may lakas din ang Diyos na binibigay sa atin na si Jesus. Hindi lang tayo pinatawad sa pagkakamali natin. Binigay din sa atin ang banal na Espiritu upang palakasin tayo laban sa kasamaan at akayin sa kabutihan. Kaya may good force din na kumikilo sa atin. Paano natin makukuha ang good force na ito? Tumawag tayo sa Diyos. Ibibigay niya ito sa atin. Kaya magdasal tayo. Manalangin tayo sa banal na Espiritu. Kapag tayo tinutukso, tumawag tayo sa Espiritu Santo. Kapag may balak tayong gumawa ng mabuti, tumawag tayo sa banal na Espiritu. Maganda na bago tayo magdasal, hingin natin ang tulong ng Espiritu Santo na makapagdasal tayo ng maayos. Sa umaga, humingi tayo ng tulong ng Espiritu na labanan ang masasamang tendencies natin at akayin tayo sa kabutihan. Isa pa, kung may demonyo na tumutukso sa atin, may anghel din tayong tagatanod na gumagabay sa atin. Ugaliin natin na kausapin at humingi ng tulong sa ating guardian angel. May kakampi din tayo na nagpapalakas sa atin. At isipin natin na mas malakas ang mabuting espiritu na nasa atin kaysa masasamang espiritu na humihikayat sa atin. Iniligtas na tayo ni Jesus. At patuloy pa rin tayong iniligtas sa mga
sa ating buhay ngayon. Banal na Espiritu, gabayan mo ako, napalakasin ako sa lalabanan ang masasamang hilig at na kumikilos sa aking buhay. Tulungan mo kong labanan ang kasamaan at pagtagumpayan ang kabutihan sa aking buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.